Good day mga ka-CRT, welcome again to our YouTube channel. Let us have some quick comparison between Casio 570 ES Plus and Canon 789 SGA calculators. Ang una nating i-compare ay ang ship sold ng Casio 570 ES Plus and Canon 789 SGA. Given this expression, ID equals 8 milliamperes times the quantity 1 minus 1,000 ID over 4 squared. I-enter na natin yung given expression dito sa Casio 570 ES Plus. Next, i-enter naman natin yung given expression sa Canon 789 SGA. Okay, so na-enter na natin sa parehas na calcu. Ipe-perform na natin ang shift solve. Then since quadratic to, bago natin i-press ang equal sign, mag-press muna tayo ng 0 para mas makuha natin yung lower value. Sabay natin i-press ang equal sign and check natin kung sino ang unang magbibigay ng result. So nakita nyo naman, unang nagbigay ng result yung Casio. Pero saglit lang, nag-produce na rin ng result yung Canon. So in this case, sa ganitong expression, tolerable naman yung delay ng Canon. Siguro, nagkakaroon lang ng malaking discrepancy o nagiging significant lang yung delay kapag sobrang komplikado na ng given equation or expression. Pero sa board exam naman natin, hindi naman tayo palaging nakaka-encounter ng mga komplikadong expression na isi-shift solve. So kung kayo ay magkakaroon ng transition from Casio 570 ES Plus papuntang Canon 789 SGA, siguro yung sinasabing delay sa Canon tolerable naman. Kaya pwede nang i-recommend yung Canon 789 SGA para i-replace yung mga calculator natin na Casio 570 ES Plus. Ang next natin i-check yung mode function ng calcu natin. So sa Casio, pag nag-press tayo ng mode, ito yung mga lalabas na options. Sa 1, comp. Sa 2, complex. 3, stat. 4, base n. 5, equation. 6, matrix. 7, table. 8, vector. Pagdating naman sa Canon, pag pinress natin yung mode, ito naman yung mga lalabas na options. 8 din. 1, comp. 2, complex. 3, stat. 4, base. 5, equation. 6, table. 7, matrix. 8, vector. So parehas silang may 8 options. Parehas na parehas. Meron lang nalipat na number kumpara sa isang calcu at doon sa isa pang calcu. Explore naman natin yung bawat option. Press natin ang mode. I-check natin yung option 2. So kapag pinress natin yung option 2 sa parehas na calcu, ito yung lalabas sa screen. So yan, parehas silang blank screen.
pero may nakalagay na complex or CMPLX sa Casio. Sa Canon naman, CPLX. Ibig sabihin, ready to process na yan, yung calculus na yan, sa kung anumang complex operation na ilalagay natin. So yan ang comparison natin sa mode 2 ng Casio 570 ES Plus and Canon 789 SGA. Next, i-explore naman natin ang mode 3. Ang mode 3, ito yung stat option ng calculator. So ayan ang parehas na mode 3 ng Casio and Canon. So kung makikita nyo, under ng mode 3, meron pang ibang mga options. Dito sa mode 3 ng Casio 570 ES Plus, ang option 1, 1 dash bar. Sa Canon, ang option 1, SD. Pagdating naman sa option 2, sa Casio A plus BX. Sa Canon, Lin or linear. Sa option 3, plus CX squared. Sa Canon, quad or quadratic. Sa Casio, option 4, ln of x. Sa Canon, log or logarithm. Casio, option 5, e raised to x. Sa Canon, exp. Casio, option 6, a times b raised to x. Sa Canon, option 6, ab exp. Casio, option 7, a times x raised to b. Sa Canon, PWR or power. Casio, option 8, 1 over x. Sa Canon, option 8, INV or inverse. So basically, parehas pa rin sila. Under sa mode 3, meron silang parehas na option 8 and parehas yung mga functions ng mga options na yan. Next, check naman natin ang mode 4. So ito yung base N. Ito yung number system. Sa Casio, ayan, tsaka sa Canon, press lang natin yung mode 4. So sa Casio, merong octal, binary, hexadecimal, and decimal. So try tayo mag-convert. Sa Casio, 2024 decimal, i-convert natin sa binary. Yan, kung makikita nyo, naglabas ng 16 bits yung screen ng Casio 570 ES Plus. So, yan ang kaya niyang ilabas sa screen niya. 16 bits para sa binary. Then, try naman natin sa Canon. Meron din niyang octal, binary, hexadecimal, and decimal. So, try natin mag-convert ng 2024 from decimal to binary. So, kung makikita nyo, ang una niyang ilalabas, 8 bits lang. So, itong 8 bits na to, ito yung second or yung sa right side or rightmost. Para malaman natin yung leftmost na 8 bits, so dito, ipipress natin yung BLK para makita natin yung 1 over 2. Kasi 2 sets ng 8 bits to. So, saan makikita yung BLK na yan? Nasa itaas ng LN. So, i-press natin yung BLK na yan. Ipapakita niya yung leftmost na 8 bits. So, ito yung
8 bits from the left o yung tinatawag nating most significant bit. So kung dito, i-check natin sa Casio, ito yung from left bit, then yung first 8 starting from the left bit. Yan yung nakikita nyo sa screen. Then press ulit yung BLK. So makikita nyo naman yung 8 bits sa right side. So paano nyo malalaman ulit? Kung ito yung nakikita nyo sa screen, yung meron kang naka-indicate na BLK 1/2, ibig sabihin, yan yung ipapakita niya pag pinress mo yung BLK. So ang nasa screen ngayon, yung 1110, 1000, ito yung block 2/2. So ito yung nakikita nyo, yung block 2/2. Or yung rightmost dito sa pinapakita ng Casio. Okay? Next to compare is mode 5 or yung equation. So, sa Casio, ang mode 5 may 4 options. Ang option 1, magagamit to solve 2 equations, 2 unknowns. Ang option 2, for solving 3 equations, 3 unknowns. Ang option 3, ito naman yung magsusolve ng roots involving x squared or yung tinatawag na quadratic equation. Ang option 4, ito yung magsusolve ng cubic equation or equation involving x raised to 3 or x cubed. Dito naman sa Canon, ang mode 5, magbibigay siya ng equation or option 1, 2, 3. Yung option 1, 2, 3, pwedeng mag-solve ng 2 unknown, 3 unknown, and 4 unknown. Unlike sa Casio, hanggang 3 unknowns lang yung kaya niyang isolve. Aside from that, meron pang options 4, 5, 6 yung Canon. I-press nyo lang yung arrow down. Or option 1, 2, 3 again. So option 1, after pressing the arrow down, option 1 is for quadratic equation. Ito yung equation involving x squared. Yung option 2, cubic equation. Ito yung equation involving x cubed. And option 3, quartic equation. Equation involving x raised to 4. So lahat ng options na to, itong 1, 2, 3 na to sa screen, kayang mag-solve ng roots of a polynomial. Yan nga, no, yung quadratic, cubic, and quartic. So ang limitation sa Casio, hanggang cubic lang yung kaya niyang isolve yung roots. Dito naman sa Canon, hanggang quartic. Explore naman natin yung matrix dito sa mga calculators na to. So under na Casio, ang mode matrix, ayan, nasa mode 6. Ang Canon, mode 7 ang matrix. Kung makikita nyo rito, sa Casio, pwede kang mag-enter ng 3 matrices. So, matrix 1, matrix 2, and matrix 3. Or matrix A, matrix B, matrix C. Sa Canon,
ang pwede nating ma-input na matrix, 4. Pwedeng matrix A, matrix B, matrix C, and matrix D. So, i-try natin yung matrix A dito sa Casio. So, ipapakita niya yung mga sizes na pwede sa matrix A. Pwedeng 3x3. Ito na yung pinakamataas dito sa Casio. 3x3, meron kang 3x2, 3x1, 2x3, 2x2, and 2x1. Press the arrow down, ipapakita naman niya yung sizes 1x3, 1x2, and 1x1. Dito sa Canon, try natin yung matrix A. So, yung matrix A, okay, may available sizes na ang pinakamataas, 4x4. So, pwedeng 4x3, 4x2, 4x1. So, dito lamang na naman yung Canon. Kasi kung mayroong 4x4, pwede niyang isolve ang determinants ng 4x4. Kumpara sa Casio 570, hindi siya makakapag-solve ng 4x4 determinants. Then, press arrow down. Ipapakita niya yung size na 3x4, 3x3, 3x2, and 3x1. Press arrow down again. Ipapakita niya yung 2x4, 2x3, 2x2, 2x1. And another arrow down. 1x4, 1x3, 1x2, and 1x1. Next, compare naman natin yung sa table. So, dito sa Casio, ang table mode 7. Sa Canon, ang table mode 6. So, pag pinress natin yung mga options na yan, ang ipapakita sa Casio, yung fx equals. Then, sa Canon, fx equals din. So, parehas sila ng screen. Ito yung screen na ready to enter na kung ano man yung equation na gagawa nila ng table. So basically, parehas sila or parehas yung screen ng Casio and Canon pagdating sa option na table. Okay, so last na i-compare natin yung option na vector. So dito sa Casio, ang option vector is composed of vector A, vector B, vector C. Dito naman sa Canon, hanggang vector D yung option. And pag nares natin yung vector A dito sa Casio, tingnan natin yung vector A dito sa Casio, meron siyang 1:3. Ibig sabihin yan, yung vector, 1 row, 3 columns. Ito namang 2:2, 2 rows, 2 column. Dito naman sa Canon, try natin yung vector A option. So ilalabas naman niya yung 1:3, 2:2. So yung 1:3 meaning 1 row, 3 columns. 2:2, 2 rows, 2 columns. So basically, parehas pa rin ng sizes pagdating sa vector itong Casio 570 ES Plus and Canon 789 SGA.